Mulaan Jr. Hoy, hoy, ang ganda-ganda mo. Napakaganda mo talaga. Ang sabi ni Librado Mulaan Jr. Ang sabi naman ni RBTV, unconstitutional, never na. Ang sabi naman ni Janner, fight fake news, tama po, slogan nyo. Itutok mo kay Sara Duterte. Ang sabi naman ni Jeremiah TV, mga NPA kasi, yang mga DDS dapat mawala dito sa Pilipinas. Ang sabi pa niya, yang mga DDS dapat mawala sa Pilipinas. O, 2 beses niya binanggit, no? At ang sabi naman ni Joe, hoy, hi pala, hi. Berada na. Tagal naman. O, huwag ka mainit no, masyado ng mga mainitin ng ulo, no? So, easy lang. Ang sabi naman ni Ferdinand Baldonado, watching from Auckland, New Zealand, mabuhay. Mabuhay din po kayo, Ferdinand Baldonado, no? From Auckland, New Zealand, no? Shout out sa inyong lahat dyan. So, eto na nga po mga kaibigan, alam nyo ba na maaari po matuloy, no, ang impeachment ni VP Sara Duterte? So, tingnan natin mga kaibigan ha. Ito po, marami pong mga legal experts, no? Ito, legal experts versus Senate, no? Yung reckless impulse ng Senate na i-archive itong impeachment, no, ni VP Sara Duterte. So, alam niyo ba mga kaibigan, no? Itong impeachment na ito ni VP Sara Duterte, hindi lang ito simpleng legal or technicality yung itong impeachment na to, no? Kundi ito ay tungkol sa integrity ng ating constitutional process, no? So, hindi naman dapat i-archive ang isang impeachment, verified impeachment, nang dahil lang sa merong nakitang technical issues, no? Ang sabi nga mga kaibigan, uulitin ko na naman, kung sakaling sa isang verified impeachment complaint na ipinasa ay sa Senado ay merong makita doon na mga technical problems, no? May issue patungkol sa mga proseso, at kung titingnan mo, no, yung mga ebidensya, kung ito ay mabigat, ay mas maigi daw na piliin mo na lang yung accountability over technicalities. Ibig po sabihin, pagdating po kasi sa impeachment, hindi po ito katulad ng mga talagang kaso sa mga RTC, sa mga Korte Suprema na talagang grabe talaga, no? Na talagang kailangan ganito talaga yung sobrang eksaktong-eksakto, kailangan walang mga mali-mali dyan, no? At kailangan talagang tama talaga ang proseso. Pagdating po kasi sa impeachment, sabi nga mga kaibigan, ito ay isang proseso ng demokrata, no? Na katulad po ng Pilipinas, isa po itong political exercise para tanggalin, no, sa pwesto at i-disqualify habang buhay ang isang impeachable official na merong aligasyon ng mga katiwalian. So yan po yan mga kaibigan. So ibig po sabihin, kung malakas po ang mga ebidensya tungkol sa mga inirereklamo sa kanya sa articles of impeachment, mas maganda daw po, no, na medyo ibaliwala mo na yung kaunting mga technicalities ng mga problema at i-proceed na ang trial para sa accountability, dahil mas maigi po na ito po ang pagtuunan ng ating pansin, dahil ito po ay safeguard natin mga taong bayan, at ito po ay makakatulong para po tayo ay magkaroon ng mga politiko, ng mga government officials na hindi kurakot. Dahil unang-una po sa lahat, isang napakalaking problema ng ating bansa ay ang korupsyon. Kaya kung titignan, kung sasabihin ng mga politikong ito, no, itong mga politikong ito,
sa Senado, itong mga senador, kung sasabihin nila na, ay, marami tayong problema ngayon. May problema tayo sa baha. Ganyan ang ano nila, hirit nila guys. May problema tayo sa baha, problema tayo sa edukasyon, may problema tayo sa mga presyo ng bilihin, may mga problema tayo sa ganito, marami tayong problema. Pagkatapos, gusto niyo pa impeachment. Hello? Kaya nga gusto ng taong bayan ng impeachment. Kasi yan nga ang problema nga natin unang-una, mga korupsyon. At kung merong isang government official na impeachable official na merong mga aligasyon sa kanya ng korupsyon, at kung hindi yan natin naalis sa kanyang pwesto, at kung yan ay manatili dyan, aba, hindi titigil ang korupsyon. Paano ba matitigil ang korupsyon? Bukod sa ginagawa ng Pangulo natin na inaayos niya yung digitalization para no contact policy, wala nang person to person contact, wala na, kundi diretso na sa ating mga cellphone ang mga transactions para maiwasan ang mga red tape at maiwasan yung mga under the table. So, bukod pa dyan mga kaibigan, hindi pa rin talaga maiiwasan ang korupsyon kung hindi natin tatanggalin ang mga opisyales na korap o yung mga opisyales na inaakusahan ng napakaraming mga aligasyon ng pagnanakaw. Kaya kailangan natin gawin ito, mga kaibigan, no? Kailangan po at nilagay po ito sa ating konstitusyon, ang impeachment, dahil ito po ay naayon sa ating konstitusyon at ito lang po ang magiging safeguard natin, no? Para ang ating buwis ay mapangalagaan at hindi palagi na lang nawinawaldas ng ating mga government officials. Yan po, kaya po merong impeachment. Kaya nga nakakatawang isipin na itong ating mga senador ay sasabihin lang, ang dami nating problema, may problema tayo sa korupsyon, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Ay, kaya nga tayo mag-impeachment kasi para kahit papaano mabawasan yung problema natin. 612 million, mga kaibigan, confidential funds na hindi maintindihan kung saan napunta. At kung ating ititrace yung kanyang pamamahala sa Davao City, yung mga ghost employees, yung mga procurement ng mga ambulance, no? Sa pagkakatanda ko ng mga ambulance at yung iba pang mga nag-procure noong panahon ng COVID-19 na walang mga records at wala, as in walang mga records, walang mga papeles. So, mga kaibigan, magpapatuloy ang ating korupsyon, no, dito sa gobyerno kung ang utak ng mga senador na ito ay ganito. Kesyo, magtrabaho na lang tayo. Ay, mag-move on na tayo, magtrabaho na tayo. Hello. Hindi makaka-move on ang sambayan ng Pilipino kapag ganito ang nangyayari. The Filipino people deserve to know the truth. The Filipino people deserve to know the truth and nothing but the truth. Kailangan masagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng katanungan sa kanya at yan ay masasagot niya through impeachment trial. Nakakatawang isipin din na meron tayong isang Peter Alan Cayetano na sinasabi na talunin mo na lang siya, talunin mo na lang sa 2028. Hello? Seriously? Seryoso ka ba dyan? Talagang magiging manok mo pa talaga ang isang opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng napakaraming aligasyon? Seryoso ka ba dyan, Mr. 10K, na talagang gagawin mo pa talagang manok yung isang opisyal ng gobyerno na naakusahan ng napakaraming aligasyon ng pagnanakaw ng kanyang confidential funds at ng iba pa na mga funds, kahit yung mga regular funds? Seryoso ka ba talaga na gusto mo talagang patakbuhin? At ayaw mong malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan? Are you serious, Mr. 10K?
Mga kaibigan, nakakadismaya na meron tayong ganitong klaseng mga senador na okay lang yung korupsyon, okay lang yung pangungurap, okay lang yung pagkawat sa pera ng taong bayan, okay lang yan. Sige, patakbuhin natin, talunin niyo yan sa 2028. My God, kung ganyan ang lahat ng utak ng mga senador, walang mangyayari sa Pilipinas. Wala talagang mangyayari sa Pilipinas kung ganyan ang lahat ng utak ng mga senador. Kailangan ng mga Pilipino ng answer, ng kasagutan sa lahat ng katanungan, at hindi namin kailangan ang politika. Huwag kayong mamulitika dito. Kasi namumulitika kayo eh. Sasabihin nyo na, talunin nyo na lang sa 2028. Hindi namin kailangan dito ng politika. Ang kailangan namin ay kasagutan. Ang kailangan namin ay ang kanyang pagharap sa trial at sumagot siya sa lahat ng mga katanungan sa kanya. Kung wala siyang kasalanan, ay natitiyak ko kayang-kaya niya na mailusot ang lahat ng mga aligasyon sa kanya kung talagang siya ay walang kasalanan. Di ba mga kaibigan? Make sense? So ito pa mga kaibigan, So, sinasabi ng ating mga former Supreme Court justices at ating mga constitutional framers at legal experts na wait lang, hindi pa final ang ruling. No, mga kaibigan, hindi pa final ang ruling. May motion for reconsideration pa. Kaya dapat nating hintayin. Yan po ang sinasabi, no? Sandali yan, guys. Nagaling ko lang yung Yan. Wait Wait. Yan. So meron pang tinatawag na motion for reconsideration, no? So dapat na antayin natin ito at huwag magmadali, no, mga kaibigan. So bakit ba nagmamadali itong Senado, no? So sinasabi nga itong ating mga constitutional framers, no, at ng ating mga former Supreme Court justices, no, at mga legal experts na sandali lang, hindi pa final ang ruling. At meron pang motion for reconsideration. Kaya dapat natin itong hintayin. Mga kaibigan, sa kabilang banda, meron naman tayong Senado na itong ginagawa ng Senado, nagmamadali na i-archive agad ang impeachment kahit may pending motion for reconsideration sa Supreme Court. Tingnan niyo mga kaibigan, no? So, kung titingnan natin, hilaw na hilaw itong pag-archive ng Senate sa impeachment ni VP Sara Duterte, no? So, itong si former Supreme Court Justice Carpio, mga kaibigan, at si Christian Monsod ay parehong nagsabi na ang ruling ay hindi pa final. May motion for reconsideration pa na pinasa ang House at ang iba pang mga civic group. So dito mga kaibigan, dapat sana ay naghintay pa itong Senado at hindi sila nagmamadali. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, yung pinaka-normal na practice ay laging hinihintay ang final ruling bago umaksyon. Ang isang ahensya ng gobyerno, ang isang institusyon ng gobyerno na katulad ng Senado. Kung merong motion for reconsideration, palaging hinihintay yan para yung finality ay makuha, di ba? So, eto mga kaibigan, ang Senado, iba po ang ginawa nila in-archive agad as if tapos na yung laban. Kung matatandaan ninyo ang sabi noon ni Chis Escudero, kaya daw tumagal ang pagsimula ng trial ay dahil kailangan daw hintayin. Tingnan nyo mga kaibigan na kailangan daw hintayin ang Korte Suprema dahil sayang naman daw ang hearing kapag nag-start na sila ng hearing, pagkatapos bigla na lang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment.
ni VP Sara Duterte. Sayang daw yung effort nila. Kaya sa ganyang katwiran, mga kaibigan ng Senado, pwede nating ibalik sa kanila ngayon itong ginawa nila. Pwede nating ibalik sa kanila at sabihin natin sa kanila na, wait lang, di ba nararapat lang din na hintayin nyo muna ang finality, ang paglabas ng resulta ng kanilang pagrepaso sa mga argumento at facts na nakasaad sa motion for reconsideration. Makes sense, mga kaibigan? Kasi kung titignan mo, nakakapagtaka, mga kaibigan, na nakapaghintay ng matagal ang Senate, ilang buwan bago umaksyon, no? Ilang buwan muna, mga kaibigan. Pero ngayon, na tila napakabilis ang kanilang pang-archive dito sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi tuloy nawawala ang isipan ng mga Pilipino na natatakot ang Senado sa inilabas na motion for reconsideration ng Kongreso dahil may laban ang nilalaman nito upang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang naunang pasya. Mga kaibigan, kapansin-pansin din kasi ang tila paninigurado ni Senator Marcoleta na hindi na daw mababago ang pasya ng korte. Gayong mismo sa bibig ni Justice Marvic Leonen na mutawi sa kanyang bibig na ang mga kataga na hindi sila perpekto. Na ang Korte Suprema, ang mga judges sa Korte Suprema ay hindi perpekto. Na sila din daw ay nagkakamali. So, ibig sabihin dito, mga kaibigan, napatunayan din ito, no, ng mga iba-ibang mga kaso, no, mga kaibigan, na mayroong unanimous decision